Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. My Ilonggo Girl. Naloka nga ng husto itong si Sugar, ang kapatid ni Venice, nang malaman na sumama pala itong si Venice sa ibang lalaki. Matapos ngang mapakinggan ang video na pinapanood mismo ng kanyang ina na si Vivian. Dahil mautak masyado at mukhang pera nga itong si Vivian at may mata siya sa mansyon nila Francis, na-dispatch na niya agad ang tunay na laman ng video. Kaya hindi alam ni Francis na iniiputan na pala siya sa ulo ng kanyang asawang si Venice. Dahil mukhang pera nga itong mag-ina at matagal nilang trinabaho na mapakasal si Venice kay Francis. Inutusan niya nga itong kapatid ni Venice na kausapin at pabalikin ng Pilipinas si Venice. At kung hindi nga nakuha sa pakiusapan, kalad ka rin na si Venice para lang hindi mawala ang mana na para sa kanya. Itatago nga nila na sumama sa ibang lalaki itong si Venice para hindi masira ang plano nila na pagkamkam ng yaman ng mga Palma. At dahil sa kagustuhan nga ni Tata na matulungan ang kanyang ina sa pagdadialysis, tinanggap niya ang offer ng mag-inang bruha. Kinakabahan nga si Tata sa papasukin niyang trabaho, lalo pa nga at ang unang encounter nitong si Tata sa mga Palma ay birthday mismo ng tatay nitong si Francis. Lahat nga ng kilalang tao ang bisita sa okasyong ito, kaya hindi mapigilang kabahan itong si Tata. Lalo pa nga at hindi siya sanay makihalubilo sa mga matataas na tao. Habang inaayusan nga ng stylist itong si Tata, pinaalalahanan na siya ng bruhang si Vivian na hindi nga niya kailangan pa na magpabida sa okasyon dahil mukha lang naman ang kailangan nila kay Tata. Dahil mabilis nga kausap itong si Tata, umuo na nga lang siya sa bruhang si Vivian. At bago nga mag-umpisa ang okasyon, napansin ni Francis na kulang nga ang singsing na suot nitong si Tata. Kaya naman isinuot muna ni Francis kay Tata ang replika ng singsing ng kanyang asawang si Venice. Sa pag-uumpisa nga ng birthday celebration nitong si Sergov, syempre hindi nga mawawala ang speech nitong si Francis. Maya-maya nga ay may isang taong nagsuggest na bakit hindi tawagin nitong si Francis ang asawa niyang si Venice para makijoin sa kanila sa entablado. Dito na nga kinabahan ng husto itong si Francis dahil hindi nila akalain na may maghahanap pa kay Venice para makasali sa kanila sa entablado. Dahil nga sa nangyari, walang nagawa nga ang ating bida na si Tata, kundi ang sundin at lumapit papunta sa entablado. Pero bago pa man siya makalapit ng entablado, sa paglalakad niya ay bigla nga siyang natapilok. Dahil na din siguro sa taas ng kanyang suot na heels. Hindi nga sanay ang ating bida sa pabonggahan ng suot. Dahil lumaki nga lang itong si Tata sa mahirap na pamilya. Sa pagkatapilok nga nitong si Tata, nasanggi niya ang napakataas na cake. Dahilan nga para matumba ito sa sahig ng lugar. Kinabigla nga ng lahat ang nangyari, kaya lahat ng atensyon ng mga tao sa lugar ay natuon kay Tata. Agad namang nilapitan nitong si Vivian si Tata upang pekeng kamustahin sa nangyari. Dahil sa nangyari nga kay Tata, hindi na natuloy ang pag-akyat nito sa entablado. Bilang bahagi ng pagpapanggap nga, ay nilapitan din ni Francis si Tata para hindi mahalata ng mga bisita ang nangyari. Pinalabas nga nila na masama lang ang pakiramdam nitong si Venice, ni Tata pala, para hindi na sila magtanong pa ng kung ano-ano. Dahil hindi nga sila po pwede na mahalata ng mga bisita
Dahil kung sakaling mahalata na hindi si Venice ang nasa harapan nila ngayon, paniguradong mapapahiya ang kanilang pamilya. Lalong-lalo na nga kung malaman nila ang tunay na dahilan kung bakit wala nga itong si Venice o bakit umalis si Venice sa puder nga nitong si Francis. Yun nga ang pinaka-iniingat-ingatan nitong si Francis, ang masira ang pangalan o ang apelido ng kanilang pamilya dahil sila nga ang pinakamayaman sa buong Iloilo. Kaya naman hindi hahayaan ni Francis na malaman ng kanyang ama o ng kanyang pamilya ang tinatago nilang lihim, na kumuha nga lang sila ng ibang babae para magpanggap na si Venice, para lang hindi masira ang kanilang reputasyon. Ganon din nga itong si Vivian. Gagawin nga rin lahat nitong si Vivian upang hindi masira ang kanyang anak na si Venice. Dahil matagal nga niya pinakiingat-ingatan ang lahat ng nangyayari dito kay Venice. Kaya naman hindi hahayaan nitong si Vivian na basta na lang maglaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahil nga sa nangyaring kahihiyan sa okasyon mismo o birthday party nitong si Sergov. Kinamusta siya nito at tinanong kung ano ang nangyari. Pinalusot nga nitong si Vivian na ito ngang si Venice o itong si Tata ay masama lang ang pakiramdam. Matapos nga ang insidente, hindi na nga alam nitong si Tata kung magpapatuloy pa siya sa kanyang ginagawa. Ngunit naisip niya ang kanyang ina. Kailangan nila ng malaking halaga ng pera at sapat na nga ang ibabayad nitong bruhang si Vivian sa kanya para lang maipagamot ang kanyang ina dahil lumalala na nga ang sakit nito sa bato. Kaya naman no choice ang ating bida na si Tata, kundi sundin ang lahat ng inuutos nitong si Vivian. Kahit pa nga ang unang encounter nitong si Tata ay napahiya agad siya sa maraming tao at hindi nga lang basta-basta mga tao, kundi mga kilalang tao doon mismo sa Iloilo. Kaya naman itong si Tata ay hindi na alam kung ano pa ang kanyang susunod na gagawin. Minabuti nga nitong si Vivian, nasabihan nga itong si Tata na kailangan niyang mag-training upang makuha ang lahat ng kilos nitong si Venice dahil malayo nga ang kanilang pagkakaiba. Masyadong magaslaw itong si Tata kumpara dito kay Venice na hindi na nga iniisip daw nitong si Tata ang lahat ng kinikilos nila. Ngunit kailangan nga nitong si Tata o kailangan nga nitong sila Venice ang presensya nitong si Tata. Kaya no choice sila kundi i-training na lang itong si Tata upang makuha lahat ng kilos nitong si Venice. Kaya naman para maging updated ka sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.